Pambansa, pinasisilip muli ni Senate President Chief Escudero ang pondo para sa itinatayong Senate building sa Taguig. Halos triple kasi ang itinaas nito mula noong 2019 at umabot sa 23 billion pesos. Malapit nang matapos ang nasabing gusali na itinatayo sa may Fort Bonifacio. Pero sa flag ceremony kahapon, sinabi ni Escudero na nagulat siya sa laki ng gasto sa pagpapatayo ng nasabing gusali. Lalo pat 8.9 billion ang orihinal na halaga nito noong 2019. Sa ngayon, 10 billion pesos na ang naibayad ng Senado para sa proyekto. Pero dahil sa laki ng pinagkaiba ng budget at babayaran, ipinatigil muna ni Escudero ang pagbayad at construction ng gusali. Ipapareview muna sa Senate Committee on Accounts ang nasabing proyekto. Pero nilinaw naman ni Escudero na wala siyang nakikitang anomalya sa proyekto. Samantala, pinalawig hanggang Biyernes ang tigil pasada ng grupong Manibela na nagsimula kahapon. Ipinoprotesta pa rin nila ang pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Panawagan ng transport group sa pamahalaan, palawigin pa ng 1 taon ng deadline para mag-consolidate alinsunod sa programa. Sana raw ay mabigyan sila ng pagkakataong ipresenta ang prototype na higit na mas mura kumpara sa isinusulong ng pamahalaan. Marami raw sa mga miyembro ng Manibela ang natakot magpa-consolidate matapos makitang nalugi ang ilang umanib sa mga kooperatiba. Samantala, tinutulan ng Teachers Dignity Coalition ang kautusan ng pamahalaan tungkol sa bagong Pilipinas HIM. Ayon kay TDC Chairman Benjo Basas, malaking oras na ng mga estudyante ang kakainin dahil sa utos ng Malacanang. Sa ngayon, bukod sa lupang hinirang at panatang makabayan, nire-recite din sa mga flag ceremony ang panunumpa sa watawat ng Pilipinas at himno ng eskwelahan. Sa panayam din sa programang ito, sinabi ng veteranong mamamahayag na taliwas umano ito sa moralidad ng ating bayan. Hindi raw ito dapat sundin kung siya ang tatanungin. Parang ito rin propaganda para mahalin ng mga taong bayan yung administration. Lahat yan nanggaling sa moral philosophy, di ba? So, kung ako, ayaw ko niyan. Ako sasabihan ko ang aking mga anak, aking mga apo, huwag kayong susunod yan. Niloloko kayo niyan. Hindi ko malaang kung merong maghahain sa Supreme Court o anumang korte para ilaban na ito taliwa sa ating moral philosophy, taliwa sa istorya ng bayan. Yan po ang magkasunod na tinig ni TDC Chairman Benjo Basas at Center for People Empowerment and Governance Board of Trustee Vergel Santos. Samantala, tukoy na ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK ang nasa likod ng isang illegal na Philippine Offshore Gaming Operator o POGO na na-raid kamakailan sa Porac, Pampanga. Nasa 186 na mga Pilipino at dayuhan ang na-rescue mula sa POGO Hub na Lucky South 99. Ayon sa PAOK, walang lisensya para mag-operate ang naturang POGO. Sinalakay ito ng mga otoridad matapos makatanggap ng mga ulat ng umunay pagtutorture at human trafficking. Na-identify na rin siya ng ating mga agents na siya nga po. Pero more than our agents, yung mga dokumentong sinambit nila doon sa PAGCOR, nakapangalan po. Batang-bata po itong operator po na ito ng Lucky South 99. Pero feeling po namin, ito po ay front lamang ng mas malaking mga criminal na mga organization. Filipino-Chinese po ito. Yan po ang tinig ni PAOK spokesperson Winston Casio. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.